Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming listeners ng Sityo Bangungot. Muli na naman tayong makinig sa isa na namang bagong kwentong kababalaghang hango sa tunay na buhay. Ipinadala ng isa sa ating taga-subaybay at listener. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Genesis. At ang kwentong ibabahagi niya sa atin ngayon ay tungkol sa nangyari sa kanya noong magkaroon sila ng isang malaking problema sa kanilang pamilya. Isang problemang naging mitsa upang makapasok ang isang negatibong enerhiya sa kanyang buhay na magbibigay sa kanya ng kakaiba at nakakakilabot na karanasan. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Unang karanasan. Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter. Ang kwentong ibabahagi ko po ay hango sa tunay kong karanasan. Bago po tayo magsimula, may gusto po akong itanong sa inyong lahat. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Naniniwala po ba kayo sa langit at impyerno? Naniniwala din po ba kayo na totoo talaga ang mga anghel, pati na rin ang mga demonyo? Pagpasensahan niyo na po ang tanong ko. Tungkol po kasi dyan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Genesis. Ayoko po kasing may makaalam ng pagkakakilanlan ko hanggat maaari, lalo na at medyo sensitibo po para sa akin ang karanasan kong ito. Alam ko hindi naman na po bago sa inyo ang kwento tungkol sa mga anak na nawawalan ng magulang dahil marami na po sa atin ang nakaranas nito. Masakit po. Alam kong pakiramdam kasi naranasan ko yan. Maayos naman po ang pamilya namin noon. Sa katunayan po niyan, wala na kaming poproblemahin pa noon dahil maganda rin ang buhay namin. Mahilig pong magsimba ang pamilya ko tuwing linggo. Musician po kasi si Papa at tumutugtog siya sa simbahan. Samantalang kami naman pong dalawa ni Mama ay patuloy na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang mabubuting bagay. Tulad na lang po ng regular na pagbabahagi ng tulong sa simbahan at sa mga nakikilala naming nangangailangan. Only child po ako. Kaya palaging nakatuon ang atensyon nila Mama at Papa sa akin na ikinatutuwa ko naman po talaga. Sobrang saya ko po na hindi ko man lang naisip na pwede po palang dumating ang araw na biglang magbabago ang lahat. Nagsimula po yun nang mapansin ko noong napapadalas po yung pag-aaway ni na Mama at Papa. Umabot pa po sa puntong nagkasakitan na silang dalawa. Wala po akong magawa kundi umiyak noon at magtakip ng tenga. Napapadalas na rin po yung pag-absent ko noon sa eskwela dahil sa mga sinasabi ng mga classmates ko sa akin na alam ko naman pong totoo dahil kahit ako po mismo nakikita ko si Papa na madalas umaalis kasama yung bago niyang kinakasama. Genesis, balita ko, yung Papa mo may bago na raw asawa. Totoo ba yun?
Ang sabi ng mami ko yung papa mo raw may iba ng inaalaga ang anak. Ang akala ko pa naman mabait yung mga magulang mo. Di ba palagi kayong nagsisimba? Sabi ng mama ko makasalanan daw yung papa mo. Napalingon po ako sa kanila. Kagat-kagat ang ibaba kong labi. Iyon ang unang beses na nakaranas ako ng pambubuli sa mga kaklase ko. Ayoko pong makapanakit. Ayoko pong gayahin si Papa sa ginagawa niya kay Mama. Kaya madalas ay hindi ko na lang sila pinapansin. Umiiyak na lang ako sa tuwing ganon ang sasabihin sa akin ng mga kakilala ko. Hindi rin naman kasi ako lumaking palaban. Malambot nga po akong kumilos kahit na ipinanganak akong lalaki. Umuwi po ako sa bahay namin na namamaga yung mga mata ko. Pag-uwi ko, patay yung mga ilaw. Binuksan ko yung mga ilaw tapos inilapag ko yung bag ko sa may upuan bago ako umakyat sa kwarto nila Mama. Napahinto po ako nang makita ko si Papa na may kausap sa telepono niya. Hindi ko po naririnig yung eksaktong pinag-uusapan nila pero alam ko po kung ano yun. Hindi po ako manhid para hindi malamang iiwan na kami ni Papa at ipagpapalit sa babae niya. Papa, huwag mo kaming iwan ni Mama, Pa. Gulat pong napatingin sa akin si Papa noon kaya sinamantala ko po yun para hawakan yung kamay niya. Genesis, bitiwan mo ko. Aalis na ako dito, sawang-sawa na ako sa pamamahay na to. Papa, huwag kang umalis. Niyakap ko pa po si Papa ng mahigpit para lang hindi niya kami iwan ni Mama. Ilang beses kong pinakiusapan si Papa pero parang sarado na po yung isip niya noon. Wala na po akong nagawa nang itulak niya ako. Saka dali-dali siyang bumaba ng hagdan at lumabas ng bahay. Dala yung mga gamit niya. Tulala po ako nang umuwi si Mama galing trabaho. Naabutan niya akong umiiyak sa may hagdanan. Bakit umiiyak ka, anak? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Mama, si Papa. Iniwan na tayo ni Papa. Napaupo po si Mama sa sinabi ko. Ano bang sinasabi mo, Genesis? Tumayo po si Mama saka pumunta sa kwarto nila ni Papa. Mama, wala na nga po si Papa. Iniwan niya na tayo. Pinagpalit na tayo ni Papa, Ma. Ngumangal-ngal na po ako habang yakap si Mama na pilit akong itinutulak. Mahal tayo ng Papa mo. Hindi niya magagawa sa atin to. Alam ko po kung gaano kasakit yung nararamdaman ni Mama noon. Kahit na nag-aaway din naman po sila ni Papa, ay alam kong hindi nawawala yung pagmamahal ni Mama para dito. Pero kabaligtaran po yung kay Papa. Kasi nagawa niya kaming ipagpalit sa babaeng may mga anak na. Ika-16 ng Disyembre, hindi ko po namamalayan
na malapit na palang magpasko noon. Hinintay ko pong umuwi si Mama hanggang sa makatulog na lang ako sa kakahintay. Nagising po ako sa ingay ng basag na baso. Ilang beses ko pa pong iminulat yung mata ko noon. Nanlalabo pa po kasi yung paningin ko. Nakita ko po si Mama na inililigpit yung nagkalat na bubog sa sahig. Pasuray-suray pa po siya ng lakad. Naagaw po ng pansin ko ang mga bote ng alak sa lamesa. Saka ko lang napagtanto na nagpakalasing na naman si Mama. Mama, ayos lang po ba kayo? Ako na po magliligpit niyan, matulog na po kayo. Hindi na. Ako na. Niyakap ko po si Mama nang makita kong umiiyak na naman siya. Paniguradong dahil na naman kay Papa. Genesis, iniwan na tayo ng Papa mo. Hayop siya. Paano niya nagawa sa atin yun? Lumipas po yung mga araw. Madalas na pong umuwing lasing noon si Mama. Parang nakalimutan niya ng may anak pa siya. Alam ko pong malaki yung epekto ng pag-iwan sa amin ni Papa, lalo na kay Mama. Pero ayoko po na pati siya iiwan din ako. Kahit naman high school at binatilyo na ako ng mga panahong yun, ay kailangan ko pa rin ang kalinga niya. Madalas tulala po ako sa kwarto ko. Hindi rin ako lumalabas ng bahay kasi takot ako sa sasabihin ng mga tao sa akin. Sa amin ni Mama. Kilala po kasi yung pamilya namin sa simbahan, kaya ganun na lang kabilis kung kumalat yung nangyari sa pamilya namin. Hindi rin maiwasang pag-usapan kami ng mga tao doon, lalo na sa mga ipinapakalat ng mga kapitbahay naming tsismosa. Isa pa, hindi na po kami nakakapagsimba ni Mama. Paminsan-minsan pinupuntahan po kami sa bahay ng mga tauhan doon sa simbahan, pero hindi na lang po kami nagpapakita ni Mama. Wala naman daw po mapapala sa kakasimba. Istorbo lang daw po yun at aksaya sa oras. Yan na po ang palaging sinasabi at itinatatak sa isip ko ng mga panahong yon, Sir Jupiter. Lumipas po ang isang taon. Sumapit po yung kinatatakutan kong araw. Nagkaroon po ng sakit si Mama dahil sa sobrang pagbibisyo niya. Kinailangan po namin ng malaking pera pampaopera sa kanya. Sinubukan ko pong lumapit sa mga kamag-anak namin na kasapi rin naman po sa simbahang minsan na naming pinaglingkuran. Pero wala po akong napala. Sa halip na tulungan ako kung ano-ano pa pong ipinakalat na chismis sa subdivision namin. Ibinaba ko po yung pride ko para humingi ng tulong noon kay Papa. Hindi naman po ito nagdalawang isip na tulungan kami. Pero hindi rin po nagtagal bago pa maoperahan si Mama, binawian na po siya ng buhay. Lugmok po ako. Para akong masisiraan ng ulo matapos mailibing si Mama. Dumalo po si Papa sa huling lamay ni Mama. Pagkatapos ay pinilit niya ako
na sa kanila na lang tumira. Kahit paano naman po hindi nakalimutan ni Papa yung responsibilidad niya sa akin. Nung una po ayoko pang sumama sa kanya. Matapos po kasi ang ginawa niya sa amin ay malaki na po ang galit ko sa kanya noon. Pero wala na po akong nagawa. Wala na rin naman akong ibang mapupuntahan. Sumama po ako kay Papa, tutal ay wala rin naman po akong pupuntahan. Naging maayos naman po yung pagtrato nilang lahat sa akin. Sa katunayan, napakabait po ng bagong asawa ni Papa. Sadyang hindi ko palang po nun kayang magpatawad. Nagsimula po akong mawalan ng tiwala sa Diyos simula nang mawala si Mama. Sinisisi ko siya sa lahat ng nangyari sa pamilya namin. Sinubukan akong pag-aralin ulit ni Papa, pero wala po akong ginawa kundi magbulakbol. Kapag nahuhuli ako sa mga ginagawa kong kalokohan, mas lalo ko pang inulit para mas lalong mahirapan si Papa. Nagkaroon na rin po ako ng bisyo. Natuto akong uminom at magsigarilyo sa edad na 15. Madalas din akong tumakas sa bahay kapag tulog na sila Papa para sumama sa mga barkada ko noon. Gusto ko pong makita kung paano mahirapan si Papa katulad ng ginawa niya sa amin ni Mama noon. Bagay na alam kong pagsisisihan ko din po balang araw. Pero ginawa ko pa rin dahil sa sobrang tindi ng galit ko. Pero hindi ko po inaasahang babalik agad sa akin ang karma. Isang gabi habang natutulog po ako ng mahimbing sa kwarto namin ng mga anak ng bagong asawa ni Papa. Nagising ako dahil naramdaman kong parang may mabigat na nakadagan sa akin. Nahihirapan po akong huminga. Ilang beses po akong pumikit at dumilat. Akala ko guni-guni ko lang, pero hindi pala ako nagkakamali. May nakita po akong isang nilalang na nakadagan sa ibabaw ko. Maitim po siya, sobrang itim. Pero sigurado akong babae siya at napakaganda ng hubog ng katawan niya. Nararamdaman ko rin po yung mahaba nitong buhok na humahaplos pa sa mukha ko. Parang bigla po akong naakit. Sa tinagal-tagal ng panahon na palagi kong naririnig na hindi raw ako tunay na lalaki dahil nga malambot akong kumilos. Noon lang ako nakasiguradong mali ang mga taong nakapaligid sa akin. Yun po ang unang beses na nakaramdam ako ng ganun katinding atraksyon sa babae. Noong gabi po na yun, sigurado akong may nangyari sa amin ng nasabing babae. Kinabukasan po kasi kitang-kita ko lahat ng bakas ng ginawa namin nung gabing yun. Kaya sigurado po ako na totoo nga ang lahat ng yon at hindi lang isang panaginip. Ang kaso ang ipinagtataka ko lang po kung bakit hindi ko maalala yung itsura ng babae. Kinabahan akong isipin na baka isa yun sa mga dalagang anak ng bagong kinakasama ni Papa. Sabi ko pa nga, paano kung mabuntis ko po yun?
Saka bakit naman ako aakitin nun? Marami pong tanong sa isip ko. Sa takot ko hindi po ako lumabas buong araw kahit na ilang beses akong tawagan ng mga barkada ko para mag-inom. Nagtataka na nga rin po sila Papa sa ikinikilos ko pero hindi pa rin ako umamin sa takot na mapagbuhatan ako ng kamay. Wala, hindi ka lumabas ng bahay, kuya. Napangiwi po ako sa sinabi ng bunsong anak ng madrasta ko. Ano bang paki mo? Oy, Genesis, yung bunganga mo ha, tinatanong ka ng maayos ng kapatid mo ganyan ka sumagot. Siyempre, galit na naman sa akin si Papa. Inawat na po kami ni Pearlie, yung madrasta ko. Magsitigil na nga kayo mag-ama na sa hapagkainan tayo o. Hindi na po ako umimik nun. Kumain na lang po ako at hindi ko man lang hinintay na matapos sa pagdadasal sina Papa. Tahimik lang ako buong maghapon pero hinayaan na lang ako ng mga kasama ko sa bahay. Kinagabihan nakatulog na lang po ako sa upuan sa sala sa kakaisip sa mga nangyari kagabi. Nagising na lang ako sa ingay na nanggagaling sa bubong. Siguradong mga pusa na naman. Nakaramdam ako ng uhaw kaya nagpunta ako sa kusina at uminom ng malamig na tubig nang mapadako ang tingin ko sa orasan. 3:00 na pala ng madaling araw. Lumipat na lang ako sa kwarto para sana doon ipagpatuloy ang pagtulog ko. Pero bago pa lang ako naiidlip ay muli na naman akong nagising. Tulad ng nangyari kagabi. Dinalaw na naman ako ng babaeng yun at sa pangalawang beses, may nangyari na naman sa pagitan namin. Lumipas po yung mga araw at paulit-ulit na nangyayari sa akin yung ganong bagay. Hanggang sa nakumpirma kong hindi nga isa sa mga anak ng madrasta ko ang babaeng nakakasiping ko sa gabi. Noong una medyo nawiwirduhan talaga ako. Pero nung nasanay ako ay unti-unti ko rin yung nagustuhan. Kaya lang ho, pati sa pisikal na pangangatawan ko, hindi ko akalaing may malaki pa rin pala yung epekto. Malaki na po ang ipinayat ng katawan ko. Nagtatanong na po sila Papa noon kung anong nangyayari sa akin. Pero hindi po ako nagsasalita. Hindi pa rin ako nagkikwento sa kanila. Sobrang tagal kong itinago tong nangyayari sa akin hanggang sa graduate ako ng high school at nagsimulang pumasok bilang college student. Doon ko nakilala si Nicole. Unang kita ko pa lang po kay Nicole, Sir Jupiter, na gustuhan ko na kaagad siya. Simple, mabait, maganda, matalino at family-oriented. Katulad ni Mama noong hindi pa sila nagkakasira ng Papa ko. Kaya nga ilang buwan pa lang po kaming magkakilala ay niligawan ko na siya. Hanggang sa ano ka mo? Sinasagot mo na ako? Nang tumango si Nicole ng araw na yun, ay napahiyaw na lang po ako sa tuwa. Sa wakas, pagkatapos ng 6 na buwang panliligaw ko sa kanya, sinagot niya na rin ako.
sobrang saya ko ng araw na yun na sa loob ng mahabang panahon ng pagtitiis ko. Sa unang pagkakataon po ay nakalimot ako sa pinagdadaanan kong sitwasyon gabi-gabi. Isang sitwasyong nananatiling ako lang ang nakakaalam ng mga panahong yon. Pagka-uwi ko ng gabing yun, patay na yung mga ilaw at sarado na rin yung pintuan sa bahay. Kaya sigurado akong tulog na yung mga tao sa loob. Meron naman po akong susi kaya madali na lang akong nakapasok. May sarili na rin akong kwarto ng mga panahong to kaya nakatulog ako agad ng mahimbing. Siguro dahil sa pagod na rin. Hanggang sa magising na naman po ako noong bandang madaling araw na dahil nahihirapan akong huminga. Tapos ang bigat-bigat na naman ang katawan ko, ang init din ng buong kwarto. Damang-dama kong tumutulo ang pawis ko mula sa sentido. Iminulat ko po yung mata ko at nanlamig ang buo kong katawan nang makita ko na naman yung babaeng palagi na lang dumadalaw sa akin. Hindi ako makagalaw. Napapapikit na lang po ako dahil bigla-biglang humihigpit yung hawak ng babae sa leeg ko. Tapos nararamdaman ko rin yung paggalaw niya sa ibabaw ko. Para na po akong mawawalan ng ulirat. Pero sa pagkakataong yun, sigurado akong hindi tao yung kaharap ko. Sa wakas nakita ko rin ang totoo niyang hitsura. Nakakasulasok, nakakatakot, nakakapangilabot. Wala siyang pang-itaas na labi. Kulay itim ang buong mata niya. Malaki ang butas ng kanyang ilong at ang dila niyang nakalabas habang pinagsasamantalahan niya ako. Kamukha ng sa ahas. Nakita ko rin ang dalawang malalaking sungay sa ulo niya na parang tulad ng sa kalabaw. Tapos naaaninag ko rin may kung anong gumagalaw sa likuran niya. Buntot na may matulis na dulo. Pinilit ko pong gumalaw pero hindi ko magawa hanggang sa sumapit po yung kinaumagahan. Nagising ako sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. Nakabukas kasi yung bintana. Tumayo po ako habang nakahawak sa leeg ko. Kinuha ko yung salamin na nakapatong sa mesang katabi ng higaan ko. At hindi na po ako nagulat nang makita kong may pasa ako ron. Doon ko nakumpirmang totoo nga ang nararanasan ko sa gabi at hindi basta panaginip lang. Hindi nga tao ang babaeng dumadalaw sa akin. Ang nagbigay sa akin ng aking unang karanasan. Kinuha ko yung laptop ko bago ako nag-research tungkol sa nangyayari sa akin. Nabasa ko na marami na palang nakaranas din ng ganun. Yung iba po ang sabi indikasyon daw ng sleep paralysis ang nangyayari sa akin. Tulad ng may nakikita silang kung ano-ano. Tapos hindi rin sila makapagsalita o makagalaw man lang. Pero ang pumukaw po talaga sa atensyon ko ay yung nabasa ko tungkol sa isang uri ng demonyo na tinatawag na succubus at incubus. Nanlamig po yung katawan ko tapos pinagpapawisan ako habang binabasa ko yung mga kwento nila. Napag-alaman ko na ang succubus pala ay isang uri ng demonyo
na nasa babaeng anyo para mang-akit ng mga lalaki. Incubus naman ang tawag sa counterpart nito o yung mga demonyong nasa anyo ng isang lalaki na nang-aakit sa mga kababaihan sa tuwing sila ay natutulog. Hindi ko po alam ang gagawin ko nang malaman ko yun. Kaya nagpasya akong magsabi na rin sa wakas sa girlfriend ko, kay Nicole. Pastor po ang tatay ni Nicole, Sir Jupiter, kaya doon niya agad ako dinala. Sila ang tumulong at kumumbinsi sa akin na magbalik loob ulit sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa lahat ng nagkasala sa akin, pati na rin sa aking sarili. Sinimulan ko po yun sa pamamagitan ng pakikipag-ayos sa tatay ko at sa aking madrasta. Hindi ko masasabing naging mabilis ang paraan ko para makatakas ako kaagad sa pang-aakit ng demonyo. Dahil ang totoo ay talagang nahirapan po akong makawala. Ganun pa man ay pinilit ko po na hindi sumuko. Pinatatag ko po ang pananampalataya ko at sa tulong ng girlfriend ko at ng bago kong pamilya, ay nagawa ko pong makawala sa napakadilim na parting yon ng buhay ko na hanggang ngayon po ay labis kong ipinagpapasalamat sa Diyos. Sir Jupiter, sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento kong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. God bless po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po. Gumagalang Genesis. At ngayon naman, eto na ang paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Ilianel Lozada, Rogelio Parayo, Mary Jean Monteclaro, Norman De Ocampo, Chio, Julie Calnea, Jezreel, Katniss, Claire, Gabriel at Renz. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kay Mayumi Makisig at Rizeline Davida. Sabi ni Mayumi, "Hello SB, as always, the best po ang mga karanasan ko every time I listen to your narrations. Hindi ako matatakuting na tao pero may mga panahon habang nakikinig ako, inagugulat at napapatingin po ako sa aking likod as if nasa loob ako ng kwento. At saka alam na ng asawa ko kapag tumahimik na ako habang gumagawa ng gawaing bahay. Nakikinig ng KT at SB, kaya di na niya ako iniistorbo. Mas napapadali din ang paggawa ko ng mga reports and other paperwork habang ako ay nakikinig. Hi, all I can say is thank you so much KT and SB for these exciting, thrilling, and amazing experiences. We love you Team KT and SB and God bless you more." Sabi naman ni Rizeline, "Magandang gabi po sa lahat. Bonding time naming mag-ina bago matulog ang pakikinig dito sa kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot. Salamat po sa magagandang kwento nyo. Laging kapupulutan ng magandang aral. More power po sa team nyo, Sir Jupiter. At shoutout na lang din daw po sa anak niyang si Chloe. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.